Binigyan ng 10 araw ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte para sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. At live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, natanggap na ba ng opisina ng Bise ang summons? Yes, Jiggy, natanggap na ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang initial writ of summons ngayong araw din ng impeachment court. Nakapaloob dyan sa writ of summons na yan, una, kailangang sagutin ni VP Sara yung mga reklamo o akusasyon na nakapaloob sa 7 articles of impeachment na isinampa ng Kamara laban sa kanya. Kailangan niyang sagutin yan sa loob ng non-extendable 10 days. And then pangalawa, sa inuutos ng impeachment court, kailangang humarap ng Vice Presidente sa impeachment court sa petsa at oras na itatakda ng presiding officer. Samantala, nag-issue na rin ng order ang impeachment court o yung kautusan sa Kamara kaugnay pa rin sa napagkasundo ang motion kagabi na pinaparemand o ibinabalik yung articles of impeachment sa Kamara. At ang sinasabi ni Senate President Escudero, wala namang deadline kung kailan maghahain ng compliance ang Kamara sa mga hinihingi sa kanila. Pero kailangan nilang sumunod sa impeachment court dahil hindi pantay sa pagkakataong ito hindi magkalibel ang impeachment court at ang prosekusyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Chis Escudero. Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. At mayan ngayong pinaremand ng Senado sa Kamara, sa Congress, itong impeachment case. Paano yun? Meron pa ba silang jurisdiction dito? Definitely, Jiggy. Ang paliwanag ni Senate President Escudero, nakasaad mismo doon sa motion na pinagbotohan kagabi, hindi tiniterminate, hindi dinidismiss itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Malinaw daw na ang jurisdiction pa rin ng impeachment case na ito ay nasa ilalim ng Senate Impeachment Court. Dahilan, kaya nakakapag-issue o may power to issue summons ang Senado o impeachment court sa pagkakataong ito. Dahil kung wala na silang jurisdiction, dapat hindi na sila nakakapag-send ng summons sa ngayon. Samantala, Jiggy, narito muli ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Siguro hindi rin panawagan ko dun sa 5 kasamahan naming dakdak pa rin ang dakdak sa dismissal. Nakalagay doon, without dismissing, without terminating. The impeachment court retains its jurisdiction. To my mind, that's why we issued summons. At doon sa mga nagsasabing mas naantala pa ngayon yung proseso dahil nga binalik sa Congress itong impeachment, articles of impeachment. Iba ang tingin ni Senate President Escudero dyan, Jiggy. Para sa kanya, walang naaaksayang panahon dahil as far as they are concerned, ang mga miyembro ng 19th Congress, sabi ni Senate President Escudero, nagawa na nila yung kanilang tungkulin kaugnay ng impeachment proceeding o ng impeachment case na isinampalaban kay Vice President Sara Duterte. Una, nakapag-convene na sila ng impeachment court kahapon. Pangalawa, nakapag-oath-taking o nakapanumpa na yung presiding officer na si Senate President Escudero at lahat ng senator judges. Pangatlo, nakapag-issue na sila ng writ of summons at mga order ngayong araw na ito. So ang sinasabi ni Senate President Escudero, walang naaantalang panahon. Kung tutuusin nga daw, parang mas mainam pa ito dahil at least sa loob ng break na dahil magbe-break na yung sesyon, Jiggy, at hanggang bago magbukas yung 20th Congress, masagot na itong agam-agam kaugnay nga doon sa impeachment complaint na isinampa o inihain ng Kamara sa Senado o sa impeachment court na kung tawagin ngayon. Ang sinasabi kasi, ang senaryo ni Senate President Escudero, kung hindi nangyari yan at hindi sila humingi ng paliwanag ngayon sa Kamara, ang pwedeng senaryo pagbukas ng 20th Congress ay muling tatayo sila Senator Bato de la Rosa at hihingin yung same information. Yun yung mas makakadelay sa impeachment trial na sana ay tuloy-tuloy na oras na umpisahan yan sa Hulyo. Jiggy. At panghuli na lang, Mean, ang gusto ng mga kalaban ni VP Sara ay proceed. Ang gusto naman ng kakampi niya ay dismiss. Pero ang nangyari, remand. So nagulat ba yung minorya sa kinahantungan ng
articles of impeachment. Jiggy, very disappointed. Ganyan yung paglalarawan ng mga miyembro ng minorya na sila Senator Risa Ontiveros at Senator Coco Pimentel sa nangyari kahapon. Dahil sa kanila, ambiguous for them yung term na pag-remand. Dahil ang ginigiit nila dyan, wala namang option ng pag-remand. Dapat nga daw ang kanila lang option ay talagang mag-proceed sa trial. Kaya kung si Senator Risa Ontiveros ang tatanungin, tingin niya, pinlano talaga yung aksyon kagabi sa impeachment court o sa plenaryo na ipabalik yung articles of impeachment sa Kamara. Tila daw ba nagkaroon ng gaslighting. Pero si Senator Bato de la Rosa, sabi niya talagang may plano sila kung ano yung motion na iaangat nila kahapon sa plenaryo. Pero nanindigan siya, hindi yan scripted. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros at Bato de la Rosa. I'm disappointed at the turn of events. Sabi ko nga kagabi, di ba? So read my face. Parang may gaslighting na nangyari. Hindi kaya gumamit ng iba't ibang mga salita para malito tayo. Na sabi nila, hindi ibig sabihin dismissed. Pero sa mga sumunod na manifestations ni na senators, judges, Marcos at De La Rosa, kanila ring understanding at lumalabas na intensyon na suspended at saka dismissed or wala na tayong jurisdiction. Alangan, mag-prepare ka talaga. Alangan, hindi mo ready. Mukha ka tanga dyan. Kung patayo-tayo ka, wala ka, hindi mo alam sabihin mo. Pero scripted. Magsuntukan na nga si Senator Robin Padilla at saka si Senator Joel Villanueva. Yun ang script na gusto niyo, suntukan. At yan po ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.